Mga kababayan, isang mapagpalang araw po ng Miyerkules, May 27, 2026. Meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago natin simulan, don't forget to like and subscribe and then pahita rin ang notification bell. Maraming salamat po. Meron na po tayong bagyong minomonitor ngayon at ito ay unti-unti nang pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, kung makikita ho ninyo, develop ito bilang tinatawag natin na tropical depression. Meron po itong international name ngayon na Jiangmi at pagpasok naman sa mga susunod na mga araw ng bagyong ito, tatawagin na po itong bagyong Domeng. Kung makikita nyo ang pinaka-lokasyon po nito sa pinaka-updated po natin, huli pong namataan na meron pong lokasyon na 1,360 kilometers east of northeastern Mindanao. Tinataglay po nito ang hangin ngayon sa 45 kilometers per hour, malapit po sa sentro at may bugsong umaabot po sa 55 kilometers per hour. Halos hindi po gumagalaw ang kanyang pagkilos ngayon mga kababayan at kung mapapansin ho ninyo, medyo matatagalan pa ito pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Well, alam ko isa ka rin sa gustong-gustong umulan, lalo na kung taga Metro Manila ka. Sobrang alinsangan kasi ng hangin dyan. Like, kung makikita mong mabuti sa screen sa ating mapa, wala masyadong ulap dito sa Metro Manila, ilang bahagi po ng Luzon. Kaya nagtataka yung mga kababayan natin. Ang sinasabi, may bagyo daw, meron daw nakakaapekto na pero wala naman daw ulan, sobrang init. Huwag kang mainip, kabayan, kapatid, huwag kang mainip dahil ito na nga po yung sinasabi natin na trap po ng bagyo. Alamin muna natin yung mga lugar na maaapektuhan po. Ito nga pong tropical depression, yung trap extension po ng kanyang hangin. Kasama na rin po dito ang southwesterly wind flow. Ayan, kitang-kita nyo na po. Magsisimula na po ang wet season o habagat season. So maging handa tayo lalo na po sa hapon. O eto po no, sa ating forecast weather condition, ang area po ng Zamboanga Peninsula kasama po ang BARMM, Saxargen kasama po ang Lanao del Norte, Misamis Occidental kasama po ang ilang bahagi ng Palawan ay apektado po ng tinatawag natin na southwesterly wind flow. Ito po yung mahinang habagat ha, para po sa mga hindi nakakaalam. At ang mahinang habagat po ay nagiging koneksyon dito sa mga low pressure area para mas lumakas po ang LPA o ganap na bagyo. Kaya nga po ito, noong nakarang araw, low pressure area lamang, di ba? High chance. Then agad-agad na develop into tropical depression. Kung mapapansin nyo, yung mga nakapula po na yan, yung mga pula-pula ho na yan, yan yung tinatawag natin na spiral clouds na siya nagbibigay ng mga pag-uulan sa mga direct ng lugar po na nalalapitan ito. At mamaya aalamin natin kung ito maglalandfall ba at yung mga area na kanyang maapektuhan ng trap o extension o pinakabuntot po ng bagyo. Tuloy-tuloy po tayo. Nalalabing bahagi po ng Mindanao, kitang-kita nyo naman sa ating screen na yung trap extension po ng tropical depression nakakaabot na. Nauulan na po yung mga lugar po dyan sa may silangan ng Mindanao, ilang bahagi ng Eastern Visayas. Sa parte po ng Metro Manila, nalalabing bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, localized thunderstorms naman ang nakakaapekto. Lako, dito po sa Metro Manila, no, tuyot na tuyot pa rin. Pero dito banda, meron tayong nakikita na local thunderstorms. Hindi pa rin ganun ka-assurance ang mga pag-uulan sa umaga sa Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon. Pero sa hapon, tumataas po ang tsansa ng mga local thunderstorms dahil po sa iba't ibang weather system. So kinakailangan po maging handa at maging alerto po tayo mga kababayan. Ngayon naman po, no, silipin natin yung magiging lokasyon nga po o kung kailan talaga papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility, eto nga pong tropical depression. Sa atin pong tinatawag na track and intensity forecast at kung makikita nyo rin ho, eto pong tropical depression, tawagin na rin natin bagyong Domeng dahil papasok naman yan. Sa araw pa po ng Biyernes yan papasok sa ating Philippine Area of Responsibility at kapag pumasok po yan, no, ay isang ganap yan na Category 3 na bagyo. When we say Category 3 na bagyo, ito po tinatawag natin na severe tropical storm. Ngayon, malakas ba ang severe tropical storm? Yes, ang tinatawag po natin na severe tropical storm ay matindi rin po ang epekto. Malakas din po ang hangin ito. Pag severe tropical storm, tataglay ito ng 89 to 117 kilometers per hour na lakas ng hangin. So, hindi rin biro. Papalo din po at aabot din sa pagiging typhoon. Ito nga pong tropical depression o itong pong bagyong Domeng. Pero ang kagandahan po nito, safe po, no, o ligtas. Itong ilang bahagi po ng silangan ng Visayas at ilang silangan North Luzon po, no, extreme northern Luzon sa paglandfall ng bagyo.
Pero take note ha, meron tayong paalala. Yung trap at extension po ng hangin ng bagyong Doming na yan ang makakaapekto. So sinasabi ko ito mga kababayan para mapaghandaan natin dahil bukod po dito sa bagyo na yan, itong tropical depression na yan, meron tayong namomonitor dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa na isa pang sama ng panahon. Sa forecast natin, sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential, ito po medium chance na low pressure area at nakikita po na after po makalabas, ito nga pong bagyong Doming, susunod naman itong sama ng panahon dito na mabubuo sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So ang nangyayari ngayon parang halos magkakasunod po na sama ng panahon ng ating mararanasan o nararanasan sa mga susunod po na mga araw. Ibig sabihin, pag sobrang tindi ng init nitong mga nakarang linggo at mga buwan, ang kasunod naman ay sunod-sunod po na mga pag-uulan. Tulad na ang sinabi, pagitan pa ng June 1 hanggang sa June 7, dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, may madedevelop po dyan na tinatawag natin na panibagong banta ng sama ng panahon o low pressure area na nasa medium chance o katamtaman para maging tropical depression. Bakit nabubuo na ang mga LPE ngayon? Hindi kagaya nung mga nakaraan na wala talaga nabubuo. Ngayon po kasi aktibo na ang tinatawag po natin na southwesterly wind flow o mahinang hanging habagat. Diyan sa kanlurang bahagi ng ating bansa, ito kitang-kita nyo naman yung development po na yan. At ito pong mahinang habagat, pag lumakas ito magiging southwest monsoon. And officially, ang hanging habagat ang magpapaulan na ang magiging pangunahing weather system na natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Ang easterlies kung mapapansin ho ninyo, yung hangin na maalinsangan medyo nababawasan na o medyo humihina na po yan dahil po yan sa epekto nga po ng southwesterly wind flow at ito pong bagyong na-develop. Bagamat sa ngayon, ito pong bagyo na ating minomonitor ay hindi naman po talaga lalakas sa pagiging super typhoon. Nagbabanta pa rin yan na magbago ng lakas. Meron kasi tayong kino-consider at meron tayong sinasabi at tinatawag na rapid intensification. And usually nangyayari yan kapag merong habagat o aktibo ng habagat Nandito na pong habagat tapos nandito ang tinatawag na tropical depression. Pagpasok nito sa Friday bilang severe tropical storm, tapos itong habagat dito ay sa develop at lumakas, may chance na mas lumakas o pumalo sa pagiging super typhoon, ito nga pong tropical depression na yan. So, simple explanation ko dyan ay magtutulungan ng lakas po o maghihigupan ng lakas itong habagat sa kanluran at sa silangan naman ito pong bagyo. Ngayon naman, yung mga lugar na maaapektuhan po kasi aangat po talaga ito. Aangat po talaga yan dito banda, no? Sa yung araw na yan, nakikita nyo po na yan. Pero hindi po yan maglalandfall. Wala pong landfall scenario mga kababayan, ha? Isa-isahin natin yung mga lugar para din mo paghandaan ng mga kababayan natin. So, unang-una, kailangan alamin natin yung parte po ng Eastern Mindanao. Diyan naman kasi nakadikit na ho. Ayan ho, dikit na ho, no? Kaya sa update, ang sinasabi, Dares. Marami namang lugar ang silangan ng Mindanao, hindi lang puro Dares. At alam din, para malaman ng mga kababayan natin. Ito po, ito na. Sa Davao Region, kasama dyan ang Davao del Sur, Davao del Norte, ang Davao Oriental, Davao de Oro, Davao Occidental. Yung traffic extension ng hangin, mag-ingat ho kayo dyan. Kasama din sa Caraga Region ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, kasama din ng Dinagat Islands. So after ho niyan ay aangat ng konti dito sa parte ng Eastern Visayas. Nako, eto na naman sinasabi. Eastern Visayas na naman, makakaranas na naman ng mga pag-ulan pero huwag kayong mag-alala mga kababayan, hindi naman po kasi yan magla-landfall. Yung mga nakarang bagyo kasi nagkaroon ng landfall scenario at tumawid talaga dito kaya sobra ang pinsala. Hindi po magbibigay ng matinding pinsala ito kasi walang landfall scenario. Kailangan yun po ang ating alamin ho. Eastern Visayas, ito maghanda yung mga lugar ha para alerto ho at hindi tayo mapahamak. Parte po ng Leyte, kasamang Leyte, Southern Leyte, Northern Samar, Eastern Samar, kasama rin ang Biliran. Aakit ng konti dito po sa may bandang North Luzon. So North Luzon naman tayo, kasama dyan ang Ilocos Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Cagayan Valley, apektado rin ang Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at ang Batanes. Aakit pa ng konti, kasama Abra, Apayao, Benguet, Kalinga, Mountain Province. Northern Central Luzon, maaapektuhan din ng trap at possible pag ito'y nakaakyat na, kapasok na sa loob ng par. Ang Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga. And mostly, maraming mga lugar ang maaapektuhan ng trap extension po ng bagyo na ito kapag nakapasok na sa Friday sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero lagi ko sinasabi ha, ito po yung bagyo na una
ngayong habagat season. At kapag ka nagsimulang magkaroon ng bagyo, inaasahan na linggo-linggo meron tayong makikitang mga LPA, mga cloud cluster o kumpul ng kaulapan. Bakit? Dahil yun sa habagat. Ang habagat kasi nagpo-produce ng mga kumpul ng kaulapan, mga cloud cluster, yan ang nagiging epekto. At minsan, umaaraw sa umaga, sa tanghali, hindi na ganun kainit, and then sa hapon po, bugso na mga pag-uulan. Tapos yung mga localized thunderstorms, dalawang kategory pa. Merong normal thunderstorms, meron namang severe thunderstorms na matindi talaga ang mga pag-uulan. Kung mapapansin nyo, lahat ng mga kaulapan dito sa babayan, dito po, no, aangat po yan. Kaya itong parte ng Eastern Visayas, lalo na ang Luzon, gusto daw ng mga pag-uulan. Maghanda, no, at mag-ready po tayo. Baka mamaya, sinasabi nyo gusto nyo ng ulan, pero hindi pala handa ating mga kabahayan. Hindi pala tayo naka-ready. Mas maganda ready tayo kung gusto natin ng ulan, ha? Hindi po tayo lahat pare-parehas, iba't iba po tayo ng sitwasyon. Ano man ang mangyari, always pray, maging handa sa banta po ng bagyo. Yan muna ang update natin sa ngayon. Maraming salamat po. God bless po. Mag-ingat po tayong lahat.